ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ika-4 tayo na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. Tinatawag po ang linggo ngayon ay Laetare, ibig sabihin magalak. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At idagdag din natin ang intensyon sa mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities at ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sinasabi sa Ebanghelyo gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Kain din ang mensahe ni Apostol San Pablo. Napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil pinagkaloban tayo ng hindi masukat na yaman ng biyaya ng Diyos. Lumapit tayo sa liwanag ni Kristo at ihatid natin ito sa lahat ng tao. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay naipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang samay ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan.
nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan ang anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay nasakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain mahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa Kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa Kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung anlundog sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuko niya sa atin.
tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noon tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay, nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay naligtas tayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil malaki ang nagawa ng sinuman, tayo kanya nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon una pa man. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang di nananalig tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroong buhay na walang hanggan. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat nakaparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi imahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayong araw, sa kalagitnaan ng Kwarisma o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazareno na dapat tayo magsisisi, ay ngayong araw ng linggo, tayo ay magalak. Magalak sapagkat ayon pa sa ating unang pagbasa, tinupad ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga, sa Salmo 136 na kung saan sila ay nananabik at nananaghoy sa kanilang bayan, nananaghoy ng kanilang pagtitiis sa hirap dahil sila'y binihag ng mga taga-Babylonia. Sila ay magkaroon na ng paglaya. Sapagkat sa panahon ng paghari ni dakilang Zero na taga-Persia, noong taon 538, 538 BCE. Sila ay napalaya. Kaya magkaroon ng kagalakan. At ang kagalakang ito, sinabi rin ni San Pablo sa pangalawang pagbasa natin sa sulat niya sa Tagaypiso, Kapitulo 2, verso 4 hanggang 10, na sa versikulo 4, sinasabi ni San Pablo na napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, kahit hindi tayo karapat-dapat ng kaligtasan, ay kanyang inaalay ang kanyang buhay. Kaya po, ang pinakatima natin ngayong linggo ay ang salitang chesed. Chesed, isang salitang Hebreo-Aramaiko na napakalalim ang kahulugan. Ito ay pag-ibig na may habag. Ito ay may pag-ibig na may kabutihang loob. Ang chesed ay napalabas din sa ating pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Tagaypiso, at dahil ito ay Greek, ilay, at ang salitang agapen. Ilay, habag. Agapen, pag-ibig. At dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, verso 16, ay ang salitang agapasin. Ito ay tungkol rin sa pag-ibig. Na kung titingnan natin, ang salitang pag-ibig sa Biblia ay naulit ng 551 times. 551 ka beses naulit sa Biblia. Pero ang salitang chesed na napakahalaga, na pag-ibig na may habag, pag-ibig na may awa, pag-ibig na tunay, pag-ibig na may malasakit, chesed, ay naulit sa 250. Kung tingnan po natin ang buo na tema sa ating mga pagbasa, ito ay ang pag-ibig na dakila ng Diyos, o sa isang salita, chesed. At dito po natin tingnan, ano ang tunay na kahulugan ng chesed ng Diyos sa atin. Sa ating unang pagbasa, sa pangalawang aklat ng mga kronika, pinarasahan ng Diyos ang kanyang bayang Israel dahil hindi nila sinunod ang mga mensahe ng mga propita, sapagkat ang mga propita ay mensahero ng Diyos. Nagpapatuloy sila sa kanilang kasamaan. Hanggang naalala nila na nakikita nila ang kanilang kasalanan nung sila'y nabihag na ng Babylonia. Ang Babylonia, ito yung bayan ng Iraq sa ngayon.
na kung makita natin hanggang ngayon, wala pang magandang relasyon itong bayan na ito sa bayan ng Israel. Dalawang Pinoy na nga ang namatay at 3 yung sugatan noong binomba yung barko na sinakyan ng mga Pinoy. Itong pangyayari, makita natin na ang Diyos nagpahayag ng kanyang awa. Ang Diyos nagpahayag ng kanyang kabutihan. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ng tao, sa kabila na ang mundo ay nalulong na lang sa mga material na bagay, nagkaroon ang galit, inggit, at kung ano pang mga makasarili na mga hangarin, kinuhumalingan ng mga tao. Hindi na ang puso ng tao na sintro sa Diyos. At dahil dito, kaya na nangyari noong panahon ng mga propita sa Lumang Tipan, pinarusahan sila ng Diyos. At sila'y nabihag. Buti na lang, mayroong isang hari na dakilang Ciro ng Persia, pinalaya naman sila at makabalik sa Jerusalem. Pagtupadin na ang Diyos, sa kabila ng lahat, kapag sila nagsisisi, ay palayain. Pero ang paglaya, ang kaligtasan, ay hindi lang na malaya na, makabalik na, makapunta na sa lugar na ayos. Ang tunay na kaligtasan ng tao ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating pong Hesus Nazareno. Ang ating pong Hesus Nazareno, gaya ng nasabi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, 14 hanggang 21, na kaparihas sa ginawa ni Moises na gumawa siya ng tanso na imahin ng isang ahas at ito'y ipinako sa isang poste. Ganon din ang mangyari sa ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagpahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos, siya ipako sa krus. Hindi lang niya karga-karga ang napakabigat na krus. Ipinako sa krus. Pagpahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay marunong umanawa, umiintindi na kailangan tayong magsisisi, kailangan tayong magbalik loob, kailangan tayong mamuhay sa pag-ibig at pagmamahal, hindi sa mga galit, hindi sa mga negatibo o kaya mga masama na mga pag-iisip at mga pamaraan. Bagkus, magkaroon tayo ng chesed, pag-ibig na may awa, pag-ibig na may habag, pag-ibig na may kabutihan loob, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya sinasabi sa Bagong Tipan na gumagamit na ng Koinoko na Grigo, agape. Ito yung pag-ibig ng Diyos na 551 times na ulit sa Biblia na nagpaalaala sa atin. Ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Ano naman ang ating tugon sa pag-ibig niya sa atin? Ang Diyos ay nagbigay ng kanyang anak. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, gayon na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat na mananalig sa kanya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinanong lang ni Nicodemo na pumunta sa ating Panginoon Hesus, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, hindi lang buhay na walang hanggan, ngunit kaligtasan, buhay na ganap at ikasya, bayaran niya sa kamatayan ng cross. Bayaran niya sa kanyang pagpakasakit. Upang tayo na makaalaala na ganun pala ang binigay ng Diyos sa atin. Ngayon, sa panahon ng Kwaresma, 4 na araw paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon, matuto tayo, marunong tayo kumikilala sa dakilang sakripisyo ng ating poong Hesus Nazareno. Ulitin ko po, marunong tayong kumikilala sa dakilang sakripisyo ng ating poong Hesus Nazareno. Dahil
binayaran tayo ng pagpagkasakit niya. Binuhusan tayo ng kanyang dugo upang tayo matubos. Nagpakamatay siya sa krus para sa atin upang tayo ay maligtas. Yung pong gustong kumikilala sa kaligtasan ng Diyos, pumalakpak para sa ating Panginoong Hesus na salamat sa Panginoong Hesus. Salamat sa Kanya. Tayo'y naligtas. Tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at ikasiyasya. Hindi man tayo karapat-dapat. Ni isa sa atin may karapatan o hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kaligtasan. Ngunit ibinigay niya dahil sa kanyang dakilang pag-ibig o hesed ng Diyos para sa atin. Naway, ating isentro ang ating mga puso sa Panginoong Diyos na nagmahal sa atin ng tunay, na isabuhay rin natin sa ating mga tahanan ang pagmamahalan, na tayo ay pupunta sa ating mga trabaho o saan man tayo pupunta, na may pagmamahal, na tayo ay gumagawa at nagkaroon ng mga paraan na makikitungo sa ating kapwa na may pagmamahal. Sapagkat kung tayo nabubuhay sa kultura o sining ng pag-ibig, kapag nasintro tayo sa pag-ibig na agape at hesed ng Diyos, siya ang ating Panginoon at siya ang ating liwanag at gabay sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, na nausunan mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang cross ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin, ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay, na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon
ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking hinihingi sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito na banal na pakikinabang. At maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kalooban na mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'yo lagi kaming makasunod. Kay kaisa namang Henesis si awit ng papuri siya, pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nipatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas
Diyos mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Announcement, nihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mamibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isa-isip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa ating tahanan ng Pong Jesus Nazareno at kayong mga narito sa loob at sa labas ng Muslim Caminos at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo may naugnay iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pumakatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Lakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, naway ang pagkapala ng Diyos ay laging sumasa inyo. Litari o magalak tayo ngayong linggo. Kaya nga, ang ating basement ay Pusya. At dahil sa gitna ng panahon ng Kwaresma o 40 na araw paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon, na tayo ay magsisisi, nangailangan rin na magalak tayo dahil sa Kesed, ang dakila na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Mahal na Pong Jesus Nazareno,
Inaig mo sa cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatangaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin na sana at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako na sa binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaikang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.